Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok Makiling ay may nakatirang isang binata na nagngangalang Baldo. 16 na taong gulang siya noong mga panahong iyon. Anak ng isang magsasakang si Mang Cardo at Aling Sabel. Kilala si Baldo sa pagiging tamad. Tuwing umaga, habang ang lahat ng kabataan ay nagtutungo sa bukid dala ang kanilang mga itak at kalabaw, ito naman si Baldo ay nakahilata pa sa sikat ng araw sa kanyang papag. "Baldo! Gumising ka na, anak! Abay, tanghali na, mataas na ang sikat ng araw!" Sigaw ng ina ni Baldo. Ngunit kapag narinig na niya ang bulyaw ng kanyang nanay, ay magtatalokbong lamang ito ng kanyang kumot at magsasabing, "Saglit lang mga 5 minuto pa, babangon na din ako. Maya-maya lang." Ganyan lagi ang eksena tuwing umaga. Subalit kahit ganito si Baldo na tanghaling gumising sa umaga, ay may kakatuwang ugali ito. Na kapag nagsimula na siya magtrabaho, ay hinding-hindi mo na siya maaawat pa. Wala na makakapigil sa kanya. Kung mag-araro nga siya sa bukid, halos hukayin niya ang lupa, maging ang libingan ng daga ay aabutin. Kung magsibak naman siya ng kahoy, akala mo buong bundok ay uubusin niya at gagawin panggatong. Kaya naman natutunan ng kanyang mga magulang kung paano siya utusan. Dapat panandalian lamang. Dahil kapag nagsimula na siya magtrabaho, ang binatang ito ay hindi na mapipigilan. Si Baldo ay may pagkamakulit na bata. Palaban ito. Walang kinakatakutan. Maging ang kora-paroko ng bayan ay hindi kayang pagsabihan si Baldo. "Aba, Baldo, magsimba ka naman paminsan-minsan, iho. Matakot ka sa Diyos." Wika ng kora-paroko. "Ay naku, padre, hindi na po. Ang Diyos po dapat matakot sa akin." Biro ni Baldo na ay kinagulat ng buong simbahan. May kakaibang hilig itong si Baldo, ang makinig sa mga kwentong barbero. Kaya tuwing hapon, nagpupunta ito sa pagupitan ni Mang Tasyo. Hindi para magpagupit, kundi para makinig sa mga kwento. "Kayo po, Mang Tasyo, totoo po ba yung mga aswang diyan sa may ilog?" Nambibilog ang mata na tanong ni Baldo. "Abay, oo, anak." Bulong naman ni Mang Tasyo habang humahagod ng labaha. "Ano mo ba, iho, ang mga manananggal? Nahihiwalay ang mga katawan niyon. Lumilipad sa gabi. Sumisipsip ng dugo ng mga bagong silang." Kwento ng matanda, habang ang mga mata ni Baldo ay bilog na bilog sa pakikinig. Sa halip na matakot, kumikislap ang mga mata ni Baldo. "Sana po makasalubong ko yung mga nilalang na yan. Subukan lang nila akong lapitan. Makakatikim sila sa akin." Pagyayabang ni Baldo kay Mang Tasyo. Napapailing at napapangiti na lamang si Mang Tasyo sa tuwing makikita niya ang reaksyon ni Baldo. Isang araw, habang inuutusan siya ng kanyang ama na magtabas ng damo sa palayan, ay may nakita si Baldo na isang kakaibang bagay sa putikan. Kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw. Sa pagtataka, dahan-dahan niyang hinukay gamit ang kanyang mga daliri. Nang makita niya ang bagay, ang itsura nito ay isang ngipin. Ngunit hindi pangkaraniwang ngipin ito. Tila ba ito ay ngipin ng kalabaw? Ngunit yari sa gintong bato na kumikinang na para bang may sariling buhay. At sa gitna nito ay may letrang nakaukit. Tila ba sinaunang simbolo na hindi malaman ang ibig sabihin. "Ano kaya itong bagay na ito? Kakaiba. Ginto." Bulong ni Baldo sa kanya sarili.
Dinala ni Baldo ang bagay na nakita niya kay Mang Tasyo. Nang masilayan iyon ng matanda, agad namutla ang mukha nito. Iyo, abay, saan mo nakuha ang bagay na iyan? Gulat na tanong ng matanda. Doon po sa bukid. Habang nagtatabas ako ng damo. Napansin ko may kumikinang. Nilapitan ko po. Hinukay ko gamit ang daliri ko. Nang makita ko, ayan, tumambad sa paningin ko. Di ko alam kung ano po yan, ngipin ba yan o ano. Paliwanag ni Baldo kay Mang Tasyo. Huminga ng malalim si Mang Tasyo. Baldo, iho, alam mo ba kung ano ang bagay na iyan? Yan ang tinatawag na mutya ng ngipin ng kalabaw. Sinasabi ng mga matatanda na kapag ito ay nasa bulsa ng isang tao, nagbibigay ito ng kakaibang lakas. Natutumbas sa 1,000 kalabaw. Ngunit ang nagtatangan nito ay may kapalit. Hahanapin ka ng mga nilalang sa dilim. Sa halip na matakot ay mas lalong naging interesado si Baldo. Lakas ng 1,000 kalabaw! Masusubukan natin yan. Pananabik na wika ni Baldo. Isinuot niya ang mutya sa kanyang leeg bilang anting-anting. Hindi pa siya nakakalayo sa barberya nang may madaanan siyang malaking puno ng niyog na nabuwal sa daan. 3 magsasaka ang naghihila nito ngunit hindi maigalaw. Tubi! Wika ni Baldo. 1, 2, 3. Iniangat niya ang puno na para bang pumitas lamang ng dahon. Namangha ang mga magsasaka. Si Baldo ay ngumiti lamang at nagpatuloy sa paglalakad. Subalit ang tungkol sa mutya ay mabilis kumalat sa buong bayan. Hindi nagtagal. Isang gabi, habang si Baldo ay naglalakad pa uwi mula sa barberya, mag-aalas 10 na ng gabi ng mga sandaling iyon. May sumalubong sa kanya na isang grupo ng mga barumbado, mga tulisan nito, na walang kinakatakutan. Hoy, binata! Wika ng pinuno nilang na si Kapitan Turing. Isang malaking tao na may peklat sa mukha at nakakapangilabot tumingin. Ibigay mo sa akin ang mutya at hindi ka namin sasaktan. Tumingin si Baldo sa kanila. Binilang niya isa-isa. 13 silang lahat. May mga dalang itak. May mga sundang. At may mga baril pang dala. At kung hindi ko po ibigay? Nakangising tanong ni Baldo. Napahagalpak ng tawa si Kapitan Turing. Iyo, bata ka pa para mamatay. Ang mga kagaya namin ay sanay na sa mga patayan. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo ng mahinahon ng mutya para hindi na ito humaba. Hindi tao ang kaharap mo, binata. At dito, may kakaibang nangyari. Habang papalapit ang buwan, sa kabilugan, nagsimulang magbago ang anyo ni Kapitan Turing. Lumaki ang kanyang katawan. Tumaba. At ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula na parang nagbabaga sa dilim. Oo, sandali lang. Mga tao pa ba kayo? Tanong ni Baldo. Ngunit sa kanyang boses ay walang takot. Sa halip, may kasiyahang nararamdaman si Baldo. Malas mo, bata. Ungol ng nilalang. Ang lahi ko ay isang aswang na pinakamatandang angkan sa kabundukan na ito. Ang mutya ay matagal ko nang hinahanap. Hindi pa man natatapos magsalita si Kapitan Turing. Walang ano-ano, biglang tumalon si Baldo. At doon nagsimula ang matinding laban.
Ang kwento ng labanang iyon ay palaging ikinikwento ni Mantasio sa bawat customer na dumarating sa kanya. Sa loob ng 20 taon. Ayon sa kwento ni Mantasio, tumalon daw si Baldo ng napakataas, tulad ng isang palaka. Sa kanyang pagbaba, isang suntok ang kanyang binitawan sa mukha ni Kapitan Turing. Ang ingay ay para bang bumagsak ang isang buong puno ng niyog. Ang malahing aswang ay lumipad patras, dumaan sa 2 puno ng saging, at bumagsak sa isang palayan. Anak nang! Sigaw ng Kapitan Turing. Tumayo ang nilalang. Walang galos ito. Napakatibay. Ngunit sa kanyang mukha ay bakas ang pagtataka. Sa unang pagkakataon, nakaranas ito ng suntok na kasing lakas ng 100 kalabaw. Sugod! Sigaw ng mga aswang. Sabay-sabay silang sumugod kay Baldo. Ayon sa pagkakakwento ni Mantasio, ganito ang nangyari. Sa loob ng 15 minuto, si Baldo ay parang isang ipo-ipo. Sa bawat suntok niya, ay katumbas ng pagbagsak ng isang higante. Bawat sipa niya ay parang pagyanig ng lupa. Isa-isa niyang pinabagsak ang 12 aswang. Ngunit hindi niya ito pinatay. Binugbog lamang niya ito. Pinahirapan ng husto. Hanggang sa hindi na sila makatayo. At si Mang Turing, ang malahing aswang, ay nakipaglaban ng buong lakas. Ibinuka niya ang kanyang bibig na puno ng matutulis na pangil. Sinubukan niyang saktan si Baldo. Kinagat, sinuntok, sinipa, ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ngunit si Baldo ay para lamang pader na bakal. Ang mga pangil ni Kapitan Turing ay nabali sa balat ni Baldo. Ang mga kuko niya na matutulis ay parang kumaskas lamang sa bato. Matapos ang mahabang labanan, si Kapitan Turing ay lumuhod na, duguan, bugbog sarado, at gulat na gulat. Sino ka? Anong klaseng tao ka? Hingal na tanong ng nilalang. Bakit hindi kita magawang sugatan? Napakadami ko ng pinaslang. Mas malalakas pa kaysa sa akin. Halos 3 barangay na ang sinakop ko noon. Bakit hindi kita masaktan o masugatan man lang? Napahinto si Baldo. Tinignan niya ang kanyang katawan. Hindi man lamang siya pinawisan. Ni hiningal, hindi man lang niya naranasan. Para bang kagagaling lamang niya mula sa barberya hanggang sa kanilang bahay. Oo! Wika ni Baldo. Hinawakan niya ang kwenta sa leg. Totoo pala ang sabi ni Mang Tasio. 1,000 kalabaw ang dala ng mutyang ito. Nasobrahan lang siguro ng konti. Tawa ni Baldo at pangungot siya sa aswang. Ano? Nasobrahan ka mo? Halos mapasigaw si Kapitan Turing. 1,000 kalabaw lang ang sinabi mo. Ngunit ang pakiramdam ko ay 1,000,000 kalabaw. Nagkipit balikat lamang itong si Baldo. Di wow. Wika ni Baldo. Mula noon, si Baldo ay naging alamat sa kanilang bayan. Ang mga aswang ay hindi na muling nagpakita. Ang balita, lumipat na daw ito sa ibang lalawigan. At si Baldo, siya ay nananatiling tamad pa rin. Maliban na lamang kung siya ay magsimulang magtrabaho. Kapag siya ay nagsimula na magtrabaho, ang buong palayan na kanilang baryo ay kanyang aanihin sa loob lamang ng 1 oras. Ang mga puno sa bundok ay kaya niyang wasakin sa loob ng 15 minuto kung maiisipan niyang magsibak. Pero ang paborito niyang gawin ay pumunta sa barberya ni Mantasio. Umupo sa silya.
kahit hindi naman nagpapagupit. At minsan, siya ang nagkukwento ng kanyang sariling pakikipaglaban sa mga nilalang na aswang. Kaya nga, Mang Tasyo. Nagkukwento isang hapon habang sinasalamin ng mutya sa kanyang leg. Ang hirap palang maging malakas. Wala nang gustong makipaglaban sa akin. Kahit ang mga aswang tumatakbo kapag nakikita ako. Napailing na lang si Mang Tasyo habang hinahasa ang kanyang labaha. Anak, yung lakas mong iyan ay dapat mong ingatan. Wika na matanda kay Baldo. At sa munting baryo ngayon, sa paanan ng bundok Makiling, nung panahon ng mga Kastila, ang kwento ni Baldo at ang mutya ng ipi ng kalabaw ay isinalaysay sa bawat henerasyon. Isang paalala na kung minsan, ang pinakatamad na tao ay siya pang pinakamalakas at ang pinakamakulit na bata ay siya pang magiging tagapagtanggol ng bayan. Tulad nga ng laging sinasabi ni Baldo, Mas mabuti ng tamad kung magaling naman kapag kailangan. Di ba, Mang Tasyo? at ang matandang barbero ay tatawa lamang. Sabay bulong sa kanyang customer. Mag-ingat kayo sa taong tamad. Hindi mo alam kung kailan siya magsisimulang kumilos. At kapag nagsimula na siyang kumilos, wala nang makakapigil.